Patuloy ang rescue operations para sa mga nasalanta ng baha at ulan sa Davao Region. May news to go si Dano Tingkungko. Dano. Kara, sa mga oras na ito ay nandito tayo ngayon sa Barangay San Vicente dito sa Katiil, Davao Oriental. Kasama natin ang 67th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pag-rescue sa mga pamilya na na-trap doon sa kanilang mga bahay sa kasagsagan nga ng flash flood dito sa Katiil. Sa mga oras na ito, sa pag-iikot natin kanina mula sa poblasyon at mula doon sa Taytayan Bridge na ginawa ng paraan at nilagyan ng mga iron plates para makadaan yung 10-wheeler truck para makapag-rescue ng mga residente dito sa area. Bumaba na raw yung level ng tubig o yung level ng tubig baha sa maraming lugar katulad nung Barangay Alegria, pero kitang-kita pa rin yung damage. Halimbawa doon sa papasok ng Barangay Alegria, nasa hanggang bewang, hanggang dibdib yung taas yung average ng taas ng level ng tubig, pero ibang-iba raw yung sitwasyon kahapon na kung saan lagpas tao raw ang taas ng tubig baha dito. At sa kasagsagan nga ng rescue operations ng Philippine Army kahapon ay nahirapan daw sila dahil nga sa taas ng tubig at sa lakas ng current ng baha. Yan din ang kwento ng ilan sa mga residente dito sa isang bunkhouse / daycare center dito sa Barangay San Vicente kung saan pansamantalang nanunuluyan yung ibang mga galing sa mga mas mabababang lugar. Ang kwento sa atin ay mabilis yung pagtaas ng tubig, bagamat hindi naman biglaan, kaya nakagawa sila ng paraan para makalikas kaagad at makahingi ng tulong sa mga tauhan ng Philippine Army. Masakit pa rin daw sa dibdib at masakit pa rin daw tanggapin na hindi pa nga raw sila ganap na nakakabangon sa Bagyong Pablo. Ito na naman, isa na namang delubyo, so to speak, ang tumama sa kanila. Pero ang nagpapanatili sa kanila malakas ay yung pananampalataya nila sa Panginoon at yung kanilang pirmihang pagdarasal. Sa mga oras na ito, ay hinihintay natin yung mismong pagkuha sa mga nandito sa bunkhouse, sa daycare center dito sa Barangay San Vicente para madala sila sa poblasyon, mas mataas na lugar dahil isa sa mga kinatatakot dito ay kung magtuloy-tuloy yung ulan at simula alas 6 kanina panaka-naka o pabugso-bugso yung pag-uulan, pero kapag umulan naman malakas, kung magtuloy-tuloy yan, posible raw na muling manumbalik yung flash floods nitong mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Yan muna latest mula rito sa Katiil, Kara. Okay, Dano, meron na bang naitalang mga casualties or mga nasugatan dahil dito sa insidenteng ito ng pagbaha dyan sa Davao? Dito sa Katiil, Davao Oriental, ay wala pa tayong nakukuhang report ng anumang casualty o mga sugatan. Pero nakasabi pa rin tayo para sa impormasyon na yan. Kara. At yung mga residente ba ay sumusunod doon sa mga rescuers? Kasi alam naman natin, pag dito sa Maynila, minsan pahirapan din yung pagre-rescue dahil may mga gustong manatili sa kanilang mga tahanan. Pero dyan sa Davao Oriental, talagang pag dumating yung rescuer, talagang susunod sila at dediretso sa evacuation centers. Tama ka dyan, Kara. Actually, yung mga residente mismo ang naghahanap. Yung sa mga rescuer. Kasi isa sa mga kinukwento nila sa atin kanina pa ay yung trauma. Buhay na buhay pa rin daw yung trauma sa kanila mula sa pananalasan ng Bagyong Pablo. At syempre, Kara, nung nag-cover tayo ng Bagyong Pablo sa Southern Leyte, ngayon napunta tayo dito sa Katiil, ay ibang-iba yung itsura. Ramdam mo pa rin yung damage dito, kitang-kita pa rin yung damage dito at kitang-kita pa rin yung extent na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nakaka-recover yung bayan. Kaya pagdating nga ng ganitong sitwasyon, talagang maiintindihan mo yung mga residente, maiintindihan mo yung mga taga-Katiil kung bakit buhay pa rin sa kanila yung trauma ng pangyayari. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mag-ingat kayo dyan.